Christy Fermin nagbahagi ng opinyon patungkol sa isyong Vic Soto at direktor na si Daryl Yap. Alamin ang buong detalye. Magandang araw mga kaibigan, welcome back to our YouTube channel, Be Truth. Dahil nga inaabangan pa rin ng buong bayan ang isyong Vic Soto at Direk Daryl Yap, hindi rin ito pinalampas ng Showbiz Now na upang ito'y kanila ring bigyan ng reaksyon patungkol sa kung ano ang kanila ring nasagap na chismis o balita sa iba't ibang tao. Kasama na rin dito ang kanilang sariling opinyon upang ipahayag rin kung ano ang kanilang masasabi sa nangyayaring ito. Pinangungunahan ito ng veteranang kolumnista na si Christy Fermin. Kasama na rin dito ang kanyang mga kasama na si Romel Chica at Wendell Alvarez. Mainit talaga ang paghaharap ng magkabilang kampo ni na Vic Soto at kampong Daryl Yap dahil inaabangan ito ng mga reporter at mga vlogger dahil gusto rin nila itong malaman o makita kung ano nga talagang magiging reaksyon ng dalawa sa kanilang paghaharap. At gusto rin nilang malinawan kung ano nga talaga kung bakit nasangkot sa isyo ang pangalan ni Vic Soto patungkol sa pelikulang storya ng Pepsi Paloma. Naayon kay Christy Fermin, dahil nga sa kasong inihain ni Vic Soto laban sa isang direktor na si Daryl Yap, nag-file rin di umano ang kabilang kampo ng motion consolidate sa pamamagitan ito ng kanilang abogado na si Attorney Fortune. Naayon kay Christy Fermin na gusto di umano ng kampo ni Daryl Yap na pag-isahin na lamang ang kasong writ of habeas data at cyber libel case. Subalit ayon sa kanila, nabigo di umano ang kampo ni Daryl Yap dahil naglabas na di umano ng order ang judge na hindi maaring pag-isahin ang dalawang kaso dahil magkaiba di umano ang hangarin ng dalawa at ang procedure nito. Naayon naman sa Showbiz Now na ang writ of habeas data di umano ay civil case habang ang cyber libel ay criminal case, kaya hindi rin talaga di umano ito pwedeng pag-isahin. Ito di umano ang isininsala ni Vic Soto na ipahinto ang trailer ng pelikulang ito. Naayon rin sa kanila na hindi pa pala di umano ito natatapos itong ginagawang pelikula ng Pepsi Paloma story. Sinabi ni Christy Fermin na ang writ of habeas data ay nakataya di umano dito ang pagkatao ni Vic Soto na nilagyan di umano ng ibang kulay doon sa trailer na kanilang inilabas na may personal na di umano ito at nakataya ang personal data ng ibang tao. Sa karagdagan din nilang ibinahagi na sigurado di umanong bubusihin rin ito ng MTRCB dahil alam di umano nila ang MTRCB ay may patakaran at basihan di umano kung ano ang dapat ipalabas o hindi na pelikula. Ibinahagi rin nila ni Christy Fermin na ayon di umano sa kanilang nababalita o naririnig, humahugulhol di umano ang may bahay ni Vic Soto na si Pauline Luna sa korte. Hindi di umano nanggagaling ang balita sa magkabilang kampo. Ito'y nanggagaling umano sa mga nakawitness sa korte. Gayunpaman, idinagdag rin ng pagbabahagi ng Showbiz Now na malawak di umanong pag-uusapan itong isyu na ito at ayon sa kanila, may puputok pa dito at ito di umano'y ikagugulantang ng mga tao. Kaya aabangan na lang di umano ito. Dagdag pang sinabi ni Christy, na ayon din sa nasagap nilang balita o chismis, mukhang nakipagtagisan itong si Daryl Yap kay Vic Soto dahil halos magkapareho di umano ang kulay ng kanilang sasakyan at suot nito. At dahil nga sa nagawa di umano ni Daryl Yap sa nangyayari, na ayon sa komento o opinyon ni Wendell Alvarez, katapangan di umano ang ipinapakita ni Daryl Yap dito dahil hindi ito natatakot sa kung sino man ang kanyang mababangga dito. Subalit hindi ito sinang-ayunan ni Christy Fermin ang matapang na termino sa sinabi ni Wendell dahil ayon sa opinyon ni Christy at ang kanyang paniniwala, ang totoong matapang marunong di umano tumanggap ng pagkakamali at naninindigan sa katotohanan. Kaya para kay Christy,
hindi ito matapang, kundi kayabangan di umano. Naakala niya kaya niyang laruin ang lahat ng sino dito. Hanggang dito na lang mga kaibigan. Abangan ang susunod nating balita. Ano man ang masasabi nyo dito, ano man ang iyong opinyon o komento, welcome kayo dito. Maraming salamat po.